Hello, at welcome sa aking channel, kung saan sabay nating pinag-uusapan ang tungkol sa investments at charity program. Sa channel na ito ay ibinabahagi ko sa inyo ang performance ng aking investments, at ang kaakibat nitong charity program, kung saan ang kita sa investments ang siyang ginagamit natin sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung ready ka na, let's do it! Ang bulk ng aking investments ay nasa Canadian dollar dahil dito ako sa Canada nagtatrabaho at naninirahan. Pero may maliit din akong portfolio in US dollar, pero maliit lang ito, like 10% lang ng aking total investments. Masasabi ko na 95% ng aking kita ay nanggagaling sa dividends dahil ako ay isang long-term dividend investor. So ito ang aking earnings sa aking Canadian investments. Bumaba ang earnings ko sa buwan ng Mayo dahil may mga kumpanya na nag-reduce ng kanilang dividends. Hopefully, ay pansamantala lang ito at ibabalik din nila sa dati sa susunod na mga buwan. Oo nga pala, $18,000 ang target kong dividend na matatanggap sa taong ito, at sana ay mamet ko ito sa katapusan ng taon. Ito naman ang earnings ko sa aking US dollar investment. Paiba-iba ang amount kada buwan dahil ilang kumpanya ang nagbibigay ng dividend kada buwan samantalang yung iba naman ay quarterly. $1,100 ang target ko sa taong ito. For better presentation, I converted the earnings from Canadian dollar to peso, at from US dollar to peso, para mas madaling maintindihan. Makikita nyo na yung income ko sa buwan ng Mayo ang siyang pinakamababa since the beginning of the year. Makikita nyo din sa table na halos 330,000 pesos ang earnings sa unang 5 buwan ng taong 2024. Sa next table na ito ay makikita nyo kung ilan sa aking monthly earnings ang napunta sa charity program. Kagaya din noong buwan ng Abril ay na-over budget din ako sa buwan ng Mayo. Ibig sabihin ay mas malaki ang naibigay nating tulong financial kesa sa income. Buti na lang at may mga reserve tayo from previous months. Overall ay halos 79% ng aking earnings ay napunta sa charity program. Ang plano ko noon ay 50% lang ng earnings ang pupunta sa charity program, at yung remaining 50% will be reinvested para mapabilis ang paglago ng investments, pero I cannot say no sa mga request lalo na sa panahon ng emergencies. Anyways, bali 5 katao ang nabigyan nating ng tulong sa buwan ng Mayo, 4 dito ay dati nating tinutulungan. Si Lola Luz ng Naik, Cavite para sa kanyang living expenses. Si Annie ng Tadjan Mountain Province para sa kanyang pabahay. Si Rosilini ng San Isidro, Isabela para sa pag-aaral ng kanyang anak at si Milo para sa patuloy niyang pagpapagamot. Ang bago dito ay ang pamilya ni Salvador. Si Salvador ay taga Baguio pero doon siya sa Caluya Antique nakatira dahil doon siya nakapag-asawa. Sa kasawiang palad, siya ay namatay noong 18 ng Mayo at para makadalo ang kanyang mga kapatid mula Baguio para sa kanyang burol at libing ay nagpadala tayo ng kaunting tulong para sa kanilang plane tickets at iba pang travel expenses. Sa buwan ng Mayo ay umabot ng 79,500 pesos ang naibigay nating tulong, pero overall, since January ng taong ito ay umabot na ng 325,000 pesos ang naibigay nating tulong financial sa pamamagitan ng ating charity program. Higit 18% nito ay napunta sa livelihood, another 18% sa education, at another 18% sa pabahay. Yung iba ay nagamit as living expenses, social fund, pagpapagamot, at expenses sa libing at burol. Yan po mga kababayan ang summary ng aking charity program sa buwan ng Mayo 2024. Pasensya na po sa mga hindi ko napagbigyan dahil kulang po talaga tayo sa budget. Idinadalangin ko na sana ay lumago pa ang aking investments para mas marami pa tayong matutulungan. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe para updated ka sa susunod ka pang mga videos. Adios!